Okay, goody guys, no? So, meron na akong i-share sa inyo guys, no? Meron tayong ginagawang electric pan dito, no? Dahil gumagawa rin tayo ng mga electric pan. Ayan. So, share ko lang sa inyo guys na yung mga electric pan ngayon, medyo mataas na yung presyo, mahal na. Yung mga wall mount, pinakamababa na sa 1.5 pataas na, no? So, ang ating electric pan guys, bakit hindi siya tumatagal talaga, no? Kasi nga guys, ang ating mga electric pan, ito po ay yung shafting na umiikot, no? So pagdating diyan sa loob, meron diyan siyang bushing, no. So yung bushing na 'yan, pag binili niyo yung electric fan, meron pa 'yan siyang langis, no. So pag ginagamit yung electric fan, no, so hindi natin napapansin na yung electric fan natin yung pinakagamit sa lahat ng bagay natin, no. Kumbaga tumatakbo siya ng matagal, no, araw-araw tumatakbo siya, no. So darating ang panahon after 3 months, 4 months, 5 months, yung langis na nandito sa loob, matutuyo, no? Kasi iikot siya ng iikot, umiinit na umiinit, hanggang matutuyo na yung langis dyan. Kasi langis lang naman yung nilalagay dyan, konti, no? So, pag natuyo na yan siya, magkakaroon na yan dyan ng init sa loob. Uh, magkakaroon na siya ng kaskasan, no? Yung bakal na bushing dyan, at saka yung shafting mo, magkaroon na siya ng friction, no? Doon na magsimula yan guys, magagasgas hanggang masisira yung shafting or yung bushing, hanggang umiinit na siya, no? Kapag umiinit na siya, susunugin niya na yung motor, no? So, yun po ang dahilan kung bakit kahit anong brand yung electric pan mo, basta bushing, shafting ang gamit diyan, swerte mo na kung umabot ka ng 1 taon at hindi masisira yan, no? So, dapat, ang gagawin nyo guys, kung gusto nyo tumagal yung buhay ng electric pan nyo, dapat guys, every month, lagyan nyo to ng langis, no, dito. Lagyan nyo ng langis, ganun din yung likod, no, yung portion na may bushing, no. So, every month, dapat minimaintain nyo ang inyong electric pan. Lagyan nyo siya ng langis, no. Kasi nga, pag hindi nyo yan nilagyan guys ng langis, no, 3 months guys, pinakamatagal na yan. No? Swerte nyo na pag umabot kayo ng 1 taon nga ng sinasabi ko, dahil magagasgas yan, so masusunog yung motor. So pag nasusunog yung motor, bibili kayo ng electric pan, no? Or pagpapagawa kayo, gagastos na naman kayo, no? So kung gusto nyo langisan nyo lang yan ng langisan at saka yung nandyan sa likod, no? Kung hindi nyo kaya guys, pwede nyo dalhin sa mga malapit na pagawaan, no? Pwede nyo sabihan na palangisan lang yung portion na to, portion na sa likod, no? So magbabayad lang kayo ng 50 pesos para doon sa paglalangis, no? Kumaga kasama na linis ng electric pan nyo, kasama na yung paglalangis, no? So ang mahalaga, maproteksyonan yung buhay ng electric pan nyo, no? Kasi nga ang mahal na rin ng electric pan ngayon, no? Hindi na siya tulad dati na sa 800 meron ka ng electric pan, ngayon nasa 3,000, 1,800, 2,000, no? So mahal na talaga yung halaga ng electric pan. So kung gusto nyong humaba ang buhay, lagyan nyo ng langis every month, no? Kung hindi nyo kaya, dalhin nyo doon sa malapit na pagawaan, sabihin nyo lang na magpalangis lang kayo nito, no? So sa amin 50 pesos ang singil namin sa ganyan, yung oiling kung tawagin, no? Tapos kasama na linis yan, no? Dalhin nyo lang sa amin, no? So yun, no? So tips lang yan para doon sa gumagamit ng mga electric pan, no? Para humaba ang buhay ng mga electric pan natin, no? Kasi nga ito yung electric pan na, or ito yung mga appliances na gamit talaga sa bahay natin. Okay? Thank you. Bye-bye.